Lasing na ang asawa ko sa Christmas party ng kanilang kumpanya. Bago pa man ako dumating, naisipan niyang ipasubasta ako sa mga katrabaho niya. Kung sino daw ang gustong makasama ang losyang niyang misis ngayong gabi at makinig sa kanyang pagkanta. Ang panimulang tawad, 50 piso. Pero noong pumasok na ako sa ballroom, doon nagsimula ang tunay na palabas. 8 taon na ang nakalilipas, ibang-iba ako. Noon, 22 anyos ako. Nag-aaral ako sa Conservatory of Music, major sa voice. Para sa akin, ang buong mundo ay isang entablado, kung saan siguradong magniningning ako. Sabi ng mga propesor ko, mayroon daw akong pambihirang timbre, buo, mainit, at may kamanghamanghang kulay. Kumakanta ako sa mga recitals, sumasali sa mga contest, at nangarap na makatapak sa Cultural Center of the Philippines. Sa gabi, humaharap ako sa salamin at ini-imagine ko ang sarili kong yumuyuko sa harap ng masigabong palakpakan ng punong-punong bulwagan. Nakilala ko si Rico sa isang concert na inorganisa ng aming kolehiyo para sa mga sponsors. Nagtatrabaho siya bilang manager sa kumpanyang nagbigay ng maliit na grant sa amin. Pagkatapos ng performance, lumapit siya para magpakilala. Sabi niya, wala pa raw siyang narinig na mas maganda pa sa boses ko. Kilig na kilig ako sa papuri niya. Mas matanda siya ng 3 taon. Puno ng kumpiyansa, ambisyoso, at laging nagkukuwento tungkol sa plano niyang magtayo ng sariling negosyo. Nakaka-flatter ang atensyon ng isang lalaking may seryosong direksyon sa buhay. Naging kami sa loob ng 6 na buwan. Dinala ako ni Rico sa mga concert. Binibilhan ng mga album ng mga sikat na divas tulad nina Regine at Lea. At sinasabing, mas magaling pa ako sa kanila. Nangako siya na kapag yumaman na siya, pag-aaralin niya ako sa Italy kung saan nagsasanay ang mga tunay na bokalista. Naniwala ako sa bawat salita niya. Manin, plano ko sanang tapusin ang kurso, magtuloy sa masteral, at simulan ang career. Ang linaw, at ang tama ng lahat. Pero bigla akong nabuntis. Hindi namin plano. Nangyari na lang. Naalala ko pa noong nakaupo ako sa gilid ng bathtub, hawak ang pregnancy test na may 2 guhit, hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Sa isang banda, may baby. Sa kabila, huling taon ko na sa kolehiyo, 3 buwan na lang, graduation recital na, mga pangarap sa opera, natuwa si Rico. Sabi niya oras na para bumuo ng pamilya at kakayanin namin. Pero ang nanay niyang si Aling Loida, iba ang reaksyon. Tanda ko pa ang unang seryosong usapan namin sa kusina niya. Habang nagkakape, nilagyan niya ng pandesal ang mesa at diretsahang nagtanong kung ano ang plano. Rico, Aling Loida, gusto ko pong tapusin ang pag-aaral ko. Sagot ko. May 5 buwan pa bago ako manganak. Aabot ako sa finals. At pagkapanganak ko, magli-leave of absence muna ako ng 1 taon bago bumalik. Tinignan ako ni Aling Loida na parang nagsuggest akong lumipad papuntang buwan. Leave of absence? May sanggol kang aalagaan? Ana, ano ba ang iniisip mo? Ang matinong babae. Sa panahong iyan, dapat nasa anak niya. Hindi tumatakbo sa kung ano-anong concert. Tama si Mama. Sang-ayon ni Rico. Makinig ka. Bubuo tayo ng pamilya. Mas importante to kaysa sa mga performance mo. Makakapaghintay ang career. Pero malapit na ako sa diploma. Diploma sa musika? Tumawa pa si Aling Loida nang mapakla. Anong gagawin mo dyan? Kakanta sa mga kasal sa baryo? Mas mabuting mag-focus ka sa pamilya. Ang anak kong si Rico ay nagpapalago ng career. Kailangan niya ng maaasahang asawa, ilaw ng tahanan, ina ng kanyang mga anak. Hindi isang batang babae na nangangarap maging artista. Naalala ko noong nakaupo ako sa mesa nila. Iniinom ang lumalamig na kape at nararamdaman kong may namamatay sa loob ko. Pero tumingin sa akin si Rico na may pag-asa. Sinabing mahal niya ako. Nakakayanin namin ng magkasama. At makakabalik ako sa pagkanta kapag malaki na ang bata. Nangako siyang susuportahan ang pangarap ko. Sa tamang panahon, kapag maayos na ang lahat, tumigil ako sa pag-aaral noong 3rd trimester.
Ipinanganak ko si Leo sa pagtatapos ng tag-init. Ang liit niya, walang kalaban-laban, umiiyak sa gabi, at laging kailangan ng atensyon. Kulang ako sa tulog, ni hindi makapagsuklay ng maayos. Ang mga usapan tungkol sa pagbabalik sa conservatory ay naging madalang at pilit. Ana, tignan mo nga yung sarili mo, sabi ni Aling Loida kapag bumibisita. Ang lalim ng eye bags mo. Buhalhal ang buhok. Anong pag-aaral? Kayahin mo munang alagaan ang anak mo. At si Rico, mas lalong umuuwing pagod at mainit ang ulo galing trabaho. Hindi mo ba kayang maglinis man lang ng bahay? Kayod kalabaw ako buong araw. Tapos dito ang gulo. At iyak ng iyak ang bata. Maliit pa siya. Depensa ko. Normal lang yan. Baka hindi ka lang marunong mag-alaga? Sabi ni Mama. Unti-unti, lahat ng maganda sa pagitan namin ay nagsimulang mabura. Nawala ang mga papuri. Napalitan ng puna. Tumaba ako matapos manganak iyong normal na 10 kilos na nakukuha ng halos lahat ng bagong ina. Pero tumitingin si Rico sa akin, nang may pandidiri. Magpapayat ka naman. Pinabayaan mo na ang sarili mo. Nagpapasuso ako. Pansamantala lang to. Pansamantala? Kalahating taon na ang nakalipas. Ibang babae. Isang buwan lang. Sexy na ulit. Naging ugat ng away ang pera. Ang sweldo ni Rico ay halos sapat lang pambayad sa upa ng maliit na apartment namin sa Caloocan, pagkain, at gamit ng bata. Nag-offer akong magtrabaho, kahit part-time. Pero tumanggi siya ng matigas. Saan ka pupunta dala ang sanggol? Hindi, dito ka lang sa bahay. Pagkalipas ng ilang taon, kapag malaki na si Leo, tignan natin, pero hirap na tayong pag-abuti ng budget dahil hindi ka marunong magtipid. Si Mama nga, napalaki kaming tatlo sa ganitong pera. Sinubukan kong magtipid. Binibili ang pinakamurang brand. Sinusuot ang lumang damit hanggang magkabutas. Wala akong binibiling bago para sa sarili ko. Lahat napupunta kay Leo at sa pagkain. Pero patuloy pa rin ang sumbat ni Rico. Isang beses, sinubukan kong kumanta. Halos isang taon na si Leo noon. Natutulog siya pagkatapos ng tanghalian. Mahina kong hinuhuni ang isang kundiman. At ariya na inaral ko noon sa exam. Nanibago ako sa boses ko dahil sa tagal ng pananahimik. Nanghina ang vocal cords ko. Pero kusa ring dumaloy ang melodiya. At sa ilang minuto, naramdaman ko ulit ang sarili ko. Umuwi si Rico, nang mas maaga, at naabutan ako. Bakit ka ba sumisigaw? Bulyaw niya. Gigisingin mo ba ang bata? Hindi ako sumisigaw. Kumakanta ako ng mahina. Anong mahina? Rinig ko sa hagdanan ng ngawa mo. Siguradong naririnig din ng mga kapitbahay. Nakakahiya, Ana. Nag-aral naman ako noon. Aral! Aral! Hanggang kailan mo ba ipagmamalaki yan? Hindi mo naman natapos. At isa pa, wala ka naman talagang boses. Ayaw ka lang saktan ng mga teacher mo noon. Para akong sinampal. Nakatayo ako sa gitna ng sala at hindi makapagsalita. Nagpatuloy siya. Itigil mo na ang pagkapit sa mga pambatang pangarap na yan. Nanay ka na. Asawa. Kaya gawin mo ng maayos ang obligasyon mo. Hindi yung nag-iilusyon kang artista ka. Mula noon, hindi na ako kumanta. Natakot ako. Tuwing gusto kong humuni ng melodiya, naiisip ko na tatawagin itong ngawa ni Rico. At nababarahan ako sa lalamunan. Mas dumalas ang bisita ni Aling Loida. Tinitignan kung paano ako magpatakbo ng bahay. Sumisilip sa mga kabinet, pinapadaanan ng daliri ang mga estante para maghanap ng alikabok. Pinipintasan ang luto ko, ang labnaw ng sinigang. Dapat dinagdagan mo ng gabi. Ang anak ko, malakas kumain noon. Nagluluto ako, base sa alam ko. Kaya nga, hindi ka marunong. Mabuti na lang, at nandito ako para turuan ka. Kundi magugutom ang anak ko. Kinukumpara niya ako sa mga asawa ng katrabaho ni Rico. Mga, makinis, payat, matagumpay, nagtatrabaho, nagpapalaki ng bata, at mukhang model sa magazine. Ako naman, laspag sa linis at luto, naka-duster, at hindi naayos ang buhok. Si Olay, asawa ng boss ni Rico,
kwento ng biyenan ko. 2 anak, pero lawyer, at laging mukhang manika. Ikaw? Isa lang ang anak? Hindi mo pa makaya? Sinubukan ko. Talagang sinubukan ko. Gumigising ako ng 6:00 para matapos lahat. Naglilinis, nagluluto, naglalaba, namamalansya, pero naiipon ang pagod. Nagiging kulay abo, at walang buhay ang itsura ko. Ang salamin ay nagpapakita ng hindi kilalang babae, na may patay na mga mata. Nang 4 na taong gulang si Leo, inanunsyo ni Rico na may nahanap siyang trabaho para sa akin. May bakante sa opisina namin, janitress. Magtatrabaho ka sa umaga. Tapos ka na bago magtanghali. Aabot ka sa pagsundo kay Leo sa daycare. Maliit ang sweldo, pero at least may sarili kang pera. Janitress? Ulit ko. Tagalinis. Oh. Bakit? Marangal na trabaho yan. Exercise din ang physical labor. At may discount ang kumpanya sa cleaning services. Makakatipid tayo. Hindi na ako nakipagtalo. Kailangan talaga namin ng pera. Lumalaki na si Leo. Kailangan ng damit, laruan, gamit sa eskwela. At nagsimula akong magtrabaho bilang janitress sa opisina, kung saan nagtatrabaho ang asawa ko. Iba ang antas ng kahihiyan nito. Ang mga katrabaho ni Rico ay tipid kung bumati sa akin. Parang sa isang utusan lang talaga. Si Rico mismo. Nagkukunwaring halos hindi ako kilala. Oo, si Ana yan. Magaling mag-mop. Pahapyaw niyang sabi kapag may nagtatanong. Naglilinis ako ng sahig sa mga conference room kung saan siya nagme-meeting. Pinupunasan ko ang alikabok sa mga mesa ng mga kasamahan niya. Naririnig ko silang nag-uusap tungkol sa bakasyon sa Boracay, mga restaurant sa BGC. Pagkatapos, uuwi ako, susunduin si Leo, magluluto, patutulugin ang bata, at babagsak sa pagod. Hindi ko na kaibigan ang salamin. 30 anyos pa lang ako, pero mukha na akong 40. Maitim ang ilalim ng mata, kuba sa pagod, suot ang murang damit galing ukay-ukay o sale sa mall. Buhok? Ilang taon na akong hindi nakakapagsalon. Wala akong pera at oras. Tinatali ko na lang ng pabilog. Isang gabi, habang tulog na si Leo, nakaupo ako sa kusina at tinitignan ang lumang photo album. Heto ako sa entablado ng conservatory, nakagown, kumakanta ng nakapikit, nagniningning sa saya. Heto, kasama ang mga kaibigan, tumatawa. Heto kasama si Rico noong bago pa lang kami bata. Maganda, in love. Sino yan? Saan na siya napunta? Bakit nakatitig ka dyan? Tanong ni Rico. Pumasok sa kusina para kumuha ng tubig. Nagbabalik tanaw. Tinitignan ko lang. Mahina kong sagot. Noon kahit paano may itsura ka. Ngayon nakakatakot ka ng tignan. Sinabi niya ito nang walang emosyon. Parang nagbabasa lang ng balita. At bumalik sa kwarto. Nakaupo lang ako. Hawak ang album, at naramdaman kong may tuluyang nabasag sa loob ko. Isang linggo bago magpasko, sinabi ni Rico na may Christmas party ang kumpanya. Importante to. Imbitado ang mga partners, investors, sabi ni boss. Magsama ng pamilya para ipakita na solid ang team. Ibig sabihin kasama ako? Gulat kong tanong. Karaniwan, ay mag-isa lang siyang pumupunta. Tinignan ako ni Rico mula ulo hanggang paa at ngumiwi. Ikaw? Sa itsurang yan? Ana, tignan mo nga sarili mo. Huwag mo na lang isipin. Mahihiya akong humarap kasama ang isang losyang. Sasabihin ko na lang sa boss na may sakit ka. Losyang. Tinawag niya akong losyang. Hindi pa biro. Hindi galit. Kundi kalmado. Parang tinatawag lang ang isang bagay sa pangalan nito. Nanahimik ako. Tumango at tumalikod para hindi niya makita ang mga mata ko. Nang umalis si Rico, binuksan ko ulit ang album, tinignan ang babaeng nakagown, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi lungkot ang naramdaman ko, kundi galit. Hindi, tama na. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong gagawin ko. Walang malinaw na plano, pero may natirang kapirasong dignidad sa loob ko, na biglang nagising at bumulong.
Hindi ka losyang. Nakalimutan mo lang kung sino ka. Kinabukasan, kumilos ako. Patago. Wala akong pera. Pero may luma akong gintong hikaw na bigay ng yumaong lola ko. Dinala ko sa sanglaan sa kanto. Nakakuha ako ng 15,000 pesos. Dapat sapat na ito. Nag-book ako sa isang magandang salon para sa gabi ng mismong Christmas party. Hair, makeup, nails, full package. Tinignan ako ng receptionist nang may pagdududa noong nagpa-appointment ako. Ma'am, fully booked po kami dahil holiday season. Lahat nagpapaganda. Naiintindihan ko. Pero kailangan ko talaga. Magbabayad ako ng extra. Pumayag sila. Ang natirang 5,000 pesos ay ginastos ko sa damit. Nakahanap ako sa isang high-end. Naukay-ukay ng isang dark blue evening gown, halos bago. Parang sinukat lang at hindi nagustuhan ng mayaman na may-ari. Kasya sa akin, hapit sa katawan pero hindi bastusin, disente pero elegante. Pumayag si Aling Loida, nabantayan si Leo sa gabi ng party. Kahit nagrereklamo, anong saysay ng pagpunta mo? Sabi ni Rico para sa mga bigating tao yon. Magmumukha ka lang basahan doon. Pero sige, babantayan ko ang apo ko kung kailangan. Hindi na ako nagpaliwanag. Tumango lang ako. Gabi ng party. Dumating ako sa salon. Ang stylist ay isang bading. Napagod na pero masigla pa rin. Anong gagawin natin, te? Tanong niya, habang sinusuri ang buhok ko. Gusto kong magmukhang iba. Gusto kong maging maganda. Ngumiti siya. Bet ko yan. Sige. Aura tayo. 3 oras akong nakaupo sa silya. Ginupitan. Kinulayan. Inayos ang buhok ko. Tinakpan ng makeup artist ang mga eye bags. Pinalabas ang ganda ng mga mata at labi ko. Inayos ang mga kuko kong pudpod. Nang matapos at inabot sa akin ang salamin, hindi ko agad na-gets na ako ang nakikita ko. Ang buhok ko ay naka-soft waves. Fresh ang mukha. Malaki at mapungay ang mga mata. Matingkad ang labi. Mukha akong buhay. Maganda hindi isang janitress na binugbog ng buhay, kundi isang babae. Bagay sa'yo, sabi ng stylist. Ang laki ng pinagbago mo. Nagbihis ako sa salon. Suot ang gown at heels, na hindi masyadong mataas. Tinignan ko ang sarili ko. Kumakabog ang dibdib ko. Natatakot akong pumunta sa party. Makita ang reaksyon ni Rico, pero mas natatakot akong manatili sa bahay at ituloy ang buhay na parang walang nangyari. Hinatid ako ng Grab sa hotel. Bandang 9:30 p.m. Late na ako ng 2 oras. Pero bumaba ako ng sasakyan at naglakad papasok. Nangangatog ang tuhod. Nanginginig ang kamay. Pero tuloy lang. Binuksan ng guard ang pinto. Pumasok ako sa lobby. Iniwan ang coat sa baggage counter. Sunod ay ang ballroom. Musika, tawanan, ingay. Tinulak ko ang mabigat na pinto at pumasok. At narinig ko ang boses ng asawa ko. Umaalingaw-ngaw sa microphone sa buong hall. Sino ang gustong makasama ang losyang kong misis ngayong gabi at makinig sa kanta niya? Start ng bidding. 50 pesos. Huwag mahihiya. Charity auction to. Nagtawanan ang bulwagan. May sumigaw ng 100. May pumalakpak sa lasing na katrabaho. Nakatayo ako sa may pinto. At parang tumigil ang mundo. Hindi niya alam na nandito ako. Akala niya nasa bahay ako. Naka-duster. Nagliligpit ng pinagkainan. Ipinasubasta niya ako sa harap ng lahat ng boss at partner niya. 50 pesos. Para sa akin, sa buhay ko, sa karapatang makasama ang babaeng tinatawag niyang losyang. Namutla ako. Hindi ako makagalaw. Unti-unting napansin ng mga tao ang presensya ko. Nagsilingunan ang mga ulo. Humina ang musika. Tignan nyo. Ang gandang babae. Malakas na sabi ng isang bisita. Lumingon si Rico. Ang lasing niyang tingin ay dumaan sa akin. Hindi ako nakilala. Nanliit ang mata niya. Pilit nagpo-focus. Sana ganyan kaganda ang pumunta dito. Imbes na yung bruha kong asawa. Sigaw niya at humalakhak. Ilang tao sa malapit ang nakakilala sa akin. Nagsimula ang bulungan. 'Di ba? Yan yung janitress? Si Ana? Asawa ni Rico? Hindi nga.
Rico, asawa mo yan. Natigilan si Rico. Dahan-dahang tinignan ako mula sapatos hanggang mukha. Ang mukha niya ay nagbago mula sa lasing na saya patungo sa pagtataka. Tapos shock. Ana? Alanganin niyang tawag. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Barado ang lalamunan ko. Ano? Nagdesisyon kang mag-ayos? Pilit na ngumiti si Rico. Pero naging angiwi lang siya. O sige, tuloy ang bidding. 50 pesos para sa gabi kasama ang misis ko. Sino ang tataas? Tinutuloy pa rin niya ang lasing na biro. Kahit nakita na niya ako, kahit alam niyang narinig ko ang lahat, hindi siya tumigil. Para sa kanya, katuwaan lang ito ng mga lasing. Nakatayo ako, at naramdaman kong may bumabangong madilim at malamig sa loob ko. Hindi luha, hindi awa sa sarili, kundi put. 3 milyong piso. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng hall. Malalim, kalmado, sigurado, sabay-sabay lumingon ang lahat. Mula sa VIP section, tumayo ang isang lalaki. Matangkad, nasa 40s, nakabarong na sobrang elegante o suit na halatang mamahalin. Hindi ko siya kilala. Naglakad siya gitna ng hall at nahawi ang mga tao. 3 milyong piso. Ulit niya habang papalapit. Para sa karapatang makasama ang binibining ito ngayong gabi, tahimik ang lahat. Pati ang DJ, pinatay ang music. Lahat nakatingin sa estranghero. Tapos sa akin. Tapos kay Rico. Ang CEO ng kumpanya ni Rico ay namutla, Sir Marco Villarreal? Seryoso ako, sagot ng lalaki. Ita-transfer ko bukas sa charity foundation nyo. Kung papayag ang binibini, lumapit siya sa akin at inilahad ang kamay. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Marco Villarreal. Isang karangalan na iligtas ka mula sa sirkong ito. Nakatingin ako sa kanya at hindi ko maintindihan ang nangyayari. 3 milyon para sa akin? Para sa janitress? Sa losyang, sa babaeng kani-kanina lang, ay 50 pesos ang halaga? Narinig ko ang asawa mo na sinabing kumakanta ka. Patuloy ni Marco. Hayaan mong hulaan ko na napakaganda mong kumanta, kaya takot na takot siyang aminin ito. Gusto mo bang umalis dito? Malayo sa mga lasing na payaso? Ang boses niya ay malambing, pero may halong bakal. Tumingin siya sa mata ko, at walang halong mali siya o pang-iinsulto, kundi respeto. Inabot ko ang kamay niya. Mainit at matatag. Oo, bulong ko. Gusto ko. Tumalikod si Marco. Inalalayan ako sa siko at dinala palabas. Tahimik ang buong ballroom. Si Rico, nakanganga. Hindi pa rin ma-process ang nangyari. Ana! Sigaw niya sa wakas. Teka! Saan ka pupunta? Biro lang yun. Hindi ako lumingon. Paglabas namin, kinuha ni Marco ang coat ko sa baggage counter at tinulungan akong isuot ito. Sa entrance, may naghihintay na itim na luxury car na may driver. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Marco. Habang pinagbubuksan ako ng pinto. Hindi ko alam. Amado ko. Kahit saan. Wag lang sa bahay. May alam ako. Magtiwala ka sa akin. Tumango ako at sumakay. Ang huli kong nakita paglingon ko ay ang mukha ni Rico sa bintana ng hotel. Lasing, litong-lito, at galit, umandar ang sasakyan. Dumaan kami sa EDSA at papuntang Makati. Sa labas, kumikislap ang mga Christmas lights ng lungsod, mga parol, mga palamuti. Nakaupo ako sa likod ng mamahaling kotse katabi ang isang estranghero na nagbayad ng 3 milyon para makasama ako. Parang panaginip. Nilalamig ka ba? Tanong ni Marco. Pwede kong hinaan ang aircon. Hindi. Salamat. Okay lang. Niyakap ko ang sarili ko. Ang panginginig ay hindi dahil sa lamig, kundi sa mga nangyari. Kahihiyan. Auction. 3 milyon. Pagtakas. Halo-halo sa utak ko. Pasensya na akong diretsahan. Pero mukhang kailangan mong maglabas ng sama ng loob, sabi ni Marco. O kaya naman ay katahimikan. Anong mas gusto mo? Tinignan ko siya. Sa ilaw ng mga poste sa daan. Kita ang mukha niya kalmado.
May ilang guhit ng edad sa paligid ng mata. Gwapo sa desenteng paraan. Hindi siya tumitingin ng may pagnanasa, kundi parang nag-aalala. Hindi ko maintindihan bakit niyo ginawa yon, sabi ko. Hindi niyo ako kilala. Bakit kayo magbabayad ng 3 milyon? Para sa oportunidad na iahon ang isang tao sa kahihiyan. Pagtatapos niya, hindi ako nagbayad para sa iyo bilang bagay. Nagbayad ako para itigil ang walang kwentang palabas na yon. Para ipakita sa asawa mo at sa lahat na ang babaeng inaapi nila ay mas mahalaga kaysa sa inaakala nila. Pero 3 milyon. Para sa akin, hindi problema ang pera. Pero ikaw, kanina, wala kang choice. Bago ako dumating, lumiko ang sasakyan papasok sa Ayala Triangle Gardens o isang katulad na private park. Karaniwang sarado na ito sa gabi. Pero bukas ang gate at sa loob, libu-libong ilaw ang nakasindi. Nireserba ko ang park na ito ngayong gabi. Para sana sa event ng kumpanya ko. Paliwanag ni Marco. Pero kinancel ko last minute. Ayokong magpasko kasama ang maraming tao. Pero ngayon, natutuwa akong ginawa ko ito. Maipapakita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Bumaba kami. Ang malamig na simoy ng Disyembre ay dumampi sa mukha ko. Sa harap ko, parang paraiso. Ang mga puno ay balot ng Christmas lights. Libu-libong maliliit na bumbilya ang kumikislap, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Tahimik at payapa. Ang ganda, bulong ko. Oo, paborito ng asawa ko ang lugar na ito. Dito kami nagkakilala, maraming taon na ang nakalipas. Choir member siya noon. Kumakanta sila ng Christmas carols dito. Nakinig ako at na-in-love agad. May lungkot sa boses niya. Tumingin ako sa kanya. Mahal. Naghiwalay kayo? Namatay siya. 3 taon na ang nakalipas. Aksidente sa sasakyan. Agaran. Hindi man lang niya nalaman ang nangyari. Nakikiramay ako. Salamat. Mula noon, hindi ko na kayang mag-celebrate ng Pasko ng maayos. Paborito niya to eh. Siya ang nagpapaganda ng bahay. Nagluluto. Kumakanta. Noong nawala siya, naging walang laman ang lahat. Naglakad kami sa pathway. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng syudad sa malayo. Bakit kayo pumunta sa party kanina? Tanong ko. Kung ayaw niyo ng ganitong event, nakiusap ang CEO ng kumpanya niyo. May negotiation kami para sa isang joint venture. Pumunta ako dahil sa pakikisama. Planong umalis agad. Pero narinig ko ang asawa mo na nagsimula ng auction. Hindi ko kayang umalis. Na-curious ako kung sinong babae ang kaya niyang ipahiya ng ganoon. At noong pumasok ka, huminto siya at humarap sa akin. Noong pumasok ka, hindi lang magandang babae ang nakita ko. Nakita ko ang isang tao na inipon ang lahat ng lakas para patunayan ang sarili. Nakasulat sa mukha mo takot, determinasyon, pag-asa. At noong narinig mo ang sinabi niya, at hindi ka tumakbo, nanatili kang nakatayo, doon ko nalaman na napakatatag mo. Matatag? Napangiti ako ng mapait. Tiniis ko ang pang-aapi ng 8 taon. Pumayag akong maging janitress. Nawala ang pangarap ko, talento, sarili ko. Anong matatag doon? Pumunta ka sa party, nag-ayos, sumugal. Yun ang tapang. Maraming tao ang tuluyang nasisira at nananatili sa putikan habang buhay. Ikaw, sinubukan mong umangat. At nakaangat ka noong inabot ko ang kamay ko. Umupo kami sa isang bench, sa ilalim ng malaking puno. Kwento mo sa akin ang tungkol sa sarili mo. Pakiusap niya. Sino ka bago ka naging asawa ng lalaking yon? At ikinuwento ko ang lahat. Ang conservatory, ang pangarap sa opera, ang boses ko, ang pagbubuntis, ang pangmamata ng biyenan, ang paghinto sa pag-aaral, ang mga taon ng pang-aalipusta, ang pagbabawal sa pagkanta, ang trabaho bilang janitress, kung paano ako naging anino. Tahimik lang si Marco. Tumatango paminsan-minsan. Nang matapos ako, matagal siyang nakatingin sa mga ilaw. Ang asawa ko, kumakanta rin. Sabi niya ng mahina. Wala siyang formal training. Sa church choir lang.
Pero yun ang kaligayahan niya. Gustong-gusto kong pinakikinggan siya habang nagluluto o nag-aayos. Noong namatay siya, Dako, naging tahimik. Hindi ko kinaya. Humarap siya sa akin. Bago siya namatay, noong nasa biyahe kami, sabi niya, "Alam mo kung anong gusto ko? Kapag marami na tayong pera, gusto kong magtayo ng music school para sa mga may talento pero walang panggastos. Para hindi masayang ang regalo ng Diyos sa kanila dahil lang sa hirap ng buhay." Ilang minuto lang, binangga kami ng truck. Wala na siya. Naiwan ako sa pangarap niya. Lumunok siya. Sinubukan ko. Pero tuwing may nakikilala akong gustong kumanta, naaalala ko lang ang nawala sa akin. Masakit. Kaya binaon ko ang sarili sa trabaho. Nagbukas ng mga bagong hotel, nagpayaman, pero may kulang. Anong nagbago ngayon? Ikaw. Ang kwento mo. Noong narinig ko ang asawa mo, na iniinsulto ang pagkanta mo, naalala ko ang sabi ng misis ko. Hindi dapat mawala ang talento dahil sa sitwasyon. At narealize ko, kung hindi ako tutulong, kahit sa isang tao lang, para ko na ring tinalikuran ang alaala niya. Inabutan niya ako ng panyo. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Iiyak mo lang. Normal yan. Matindi ang pinagdaanan mo. Nakatahimik kami. Tumunog ang kampana ng simbahan sa malayo hating gabi na. Pasko na. O bagong taon. Kantahan mo ako. Pakiusap ni Marco. Please. Hindi para sa asawa mo. Hindi para sa auction. Para sa sarili mo. Para sa talentong nasa iyo pa rin. Ipakita mong hindi pa yun patay. 7 taon na akong hindi kumakanta. Bulong ko. Hindi ko alam kung may boses pa ako. Subukan mo. Tumayo ako. Nangangatog ang tuhod. Kumakabog ang dibdib. Pumikit ako at inalala ang arya mula sa Tosca ni Puccini. Yung kinanta ko noong exam. Huminga ako ng malalim at nagsimula. Ang mga unang nota ay nanginginig. Nanibago ang boses ko. Pero may nag-click sa loob ko. Naalala ng vocal cords ko ang gagawin. Naging malinis ang tunog. Lumakas. Kumanta ako sa park na puno ng ilaw. Sa ilalim ng malamig na hangin. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong buhay ako. Nang matapos ang arya, dumilat ako. Nakaupo si Marco. Tumutulo ang luha. Grabe. Sabi niya habang nagpupunas ng mata. Ang galing. Ana, napakaganda ng boses mo. Tunay na regalo. Bulag at tanga ang asawa mo. Kung hindi niya naririnig yon, sabi niya ngawa, sinungaling siya. Ang kinanta mo ay sining. Bihira ang ganyang boses. Tumayo siya at lumapit. May offer ako sa'yo. Business at personal. Hinintay ko siya. May-ari ako ng chain of hotels. Ang Villarreal Hotels. Nagbukas ako ng bago sa BGC. Plano kong maglagay ng music lounge. Isang exclusive venue para sa classical at jazz music. Kailangan ko ng soloist. Isang may talento. May kaluluwa. May kwento. Ikaw ang perfect doon. Hindi ko maintindihan. Inaalok niyo ako ng trabaho? Higit pa sa trabaho. Inaalok ko sa'yo ang pagkakataong bawiin ang buhay mo. Titira ka sa isa sa mga executive villas ng hotel. May sweldo na sapat para hindi mo naisipin ang pera. Kukuha tayo ng best vocal coach. Kakanta ka sa harap ng audience na marunong mag-appreciate. Kalayaan. Nakahilo. Sobrang ganda para maging totoo. Pero bakit? Bakit nyo gagawin to sa hindi nyo kakilala? Dahil sa pangarap ng asawa ko. At dahil narinig ko sa boses mo ang hinahanap ko ng 3 taon buhay. Pag-asa, ganda. Tumigil siya sandali. At sa totoo lang, umaasa ako na baka pwedeng magkaroon ng tayo sa future. Hindi ngayon. Wala akong hinihinging kapalit agad. Pero kapag malaya ka na, kapag ayos na ang lahat, gusto kitang makilala, ng lubusan. Nakita ko ang sinseridad sa kanya. May anak ako, sabi ko. Si Leo, 5 years old. Hindi ko siya iiwan. Hindi ko hinihiling yon. May separate room sa villa para sa bata. May magandang private school sa malapit. Ako na ang bahala. Lumaki akong walang nanay. Alam ko ang pakiramdam. Hindi ko paghihiwalayin ang mag-ina. Pero,
Ang asawa ko. Ang kasal. Mahirap ang proseso. Sa Pilipinas, may magagaling akong abogado. Tutulong sila. Gagawin nating legal separation o annulment kung ano ang mabilis at tama. Hindi mo na kailangang makipagkita sa kanya kung ayaw mo para itong panaginip. Isang mayaman na lalaki ang biglang lilitaw at aayusin ang lahat? Parang sa pelikula lang. Pero heto ako. Nakatayo sa harap ng taong umiyak sa kanta ko. Kailangan ko ng oras mag-isip. Sabi ko, isang araw, kahit gaano katagal. Heto ang card ko. Tawagan mo ako anytime. Inuwi niya ako. Pero nagpababa ako 2 kanto bago ang bahay. Pagpasok ko sa apartment, amoy alak at suka. Nakahiga si Rico sa sofa. Humihilik. Nakabihis pa rin. Gusot-gusot. Dumiretso ako sa banyo. Nagtanggal ng makeup. Nagpalit. Bumalik ang eye bags. Ang pagod. Pero sa mga mata ko, may apoy na. Kinaumagahan, ginising ako ng sigaw ni Rico. Ana, nasaan ka? Pahingi ng kape? O sabaw? Lumabas ako sa kusina. Hawak niya ang ulo niya. Sakit ng ulo ko. Anong nangyari kagabi? Bakit wala akong maalala? Seryoso? Wala kang maalala? Kalmado kong tanong. Wala. Naparami siguro ng inom. Nasaan ang kape? Inapag ko ang kape sa harap niya. Ipinasubasta mo ako. Sabi ko. Sa halagang 50 pesos. Sinabi mong losyang ako. At parang aso kong kumanta. Ininom ni Rico ang kape at kumaway. Sus, biro lang yun siguro. Di ka naman pumunta eh. Bakit ka nagagalit? Pumunta ako. Napatigil siya. Ha? Pumunta ako. Nandoon ako sa party. Narinig ko ang bawat salita mo. Namutla siya. Pilit inalala. Nandoon ka? Di ko matandaan. Seryoso? O sige. Sorry na. Lasing lang. Di naman sadya. At teka, saan ka galing buong gabi? Nakatingin ako sa kanya at narealize ko. Kahit maalala niya, wala ring magbabago. Para sa kanya. Joke lang yun. Nag-doorbell. Si Aling Lloyda. Kasama si Leo. Mama! Tumakbo ang anak ko at yumakap sa akin. Oh, ano? Nakagala ka na? Mataray na tanong ng biyanan ko. Sabi ko naman sa'yo, wala kang mapapala doon. Napahiya ka lang siguro. Rico, anak, kamusta ka? Masakit ulo mo. Dinalhan ko na siya. Mahina akong sabi. Ay mabuti naman. May silbi ka pa rin pala. Pinanood ko sila. Ang biyenan kong nag-aasikaso sa matanda niyang anak. Ang asawa kong parang bata kong umasta. Ang tingin nila sa akin na parang katulong. At ganito na lang habang buhay. Si Leo, lalaking ganito, ang makikita. Magiging katulad siya ng tatay niya kung mananatili ako. Pumasok ako sa banyo. Tinawagan ko si Marco. Hello. Si Ana. To. Payag na ako. Sigurado ka? Oo. Pero kailangan ko ng tulong. Sa legal. Sa paglipat. Hindi ko alam paano. Tatawag ang abogado ko in an hour. Kailan mo gustong umalis? Bukas. Habang nasa trabaho ang asawa ko. Sige. Hihintayin kita. Kinabukasan, umalis si Rico. Akala niya normal na araw. Nag-impake ako. Isang maleta lang ng damit. Mga dokumento. Birth certificate ni Leo. At mga laruan niya. Ma, saan tayo pupunta? Tanong ni Leo. Sa bagong bahay anak, lilipat na tayo. Si Papa? Lumuhod ako. Dito muna si Papa. Hindi na kasi kami pwedeng magsama ni Papa. Pero love ka namin pareho. Nag-iwan ako ng sulat sa mesa. Maikli. Aalis na ako. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Huwag mo akong hanapin. Ana, sinundo kami ng sasakyan. At dinala sa hotel ni Marco sa BGC. Sinalubong kami sa lobby at dinala sa executive floor. Nandoon si Marco. Ana, buti naglakas loob ka. At ito si Leo? Lumuhod siya. Hi! Ako si Tito Marco. May surprise ako sa'yo. Pinakita niya ang kwarto ni Leo. Puno ng laruan,
May kama na hugis kotse. Tuwang-tuwa ang bata. Ang kwarto ko naman ay parang sa prinsesa. Malambot na kama. May view ng city skyline. Dumating ang abogado. Si Attorney Victor. Sinabi niyang may laban kami. May mga witness sa party. At may nag-record ng video sa cellphone ng pangiinsulto ni Rico. Pwedeng gamitin pang file ng psychological abuse, vow para makuha agad ang custody at protection order habang inaayos ang annulment nang matanggap ni Rico ang subpina. Nagwala siya sa text at tawag. Binanatan din ako ni Aling Loida ng mga mensahe. Walang hiya ka. Ninakaw mo ang apo ko. Babalik ka ring nakaluhod. Pero hinarang lahat ng abogado ni Marco. Nagsimula ang bagong buhay ko. Vocal lessons kay Ma'am Celia. Isang veteranang professor sa UP College of Music. Masungit pero magaling. Maganda ang boses mo. Pero kalawangin. Sabi niya. Magtrabaho tayo. Araw-araw. Vocalization, breathing exercises. Bumalik ang lakas ng boses ko. Sa gabi, kasama namin si Marco mag-dinner. Naging malapit kami. Pagkalipas ng isang buwan, hinalikan niya ako sa terrace habang nakatingin sa city lights. Ramdam ko ang pagmamahal na totoo. Sa korte, ipinakita ang video ng auction. Narinig ng judge ang boses ni Rico. Sino may gusto sa losyang na to? 50 pesos. Ngumanggawa parang aso. Namutla si Rico. Sabi niya biro lang. Pero seryoso ang judge. Dahil sa VAW-WC, Violence Against Women and Children, nakuha ko ang Permanent Protection Order at custody kay Leo. Ang annulment ay gumugulong na. Pagsisisihan mo to. Banta ni Rico paglabas ng korte. Iiwan ka rin ng lalaking yan. Hindi ako lumingon. Sumakay ako sa kotse ni Marco. Malaya na ako, sabi ko. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-propose si Marco. Ikinasal kami sa isang intimate ceremony. Inampun niya si Leo at binigyan ng apelidong Villarreal. Naging tunay na ama siya kay Leo, naglalaro, nagtuturo magbike. Si Rico? Minsan lang nagtangkang bumisita. Lasing pa. Hindi na siya pinapasok ng security ng subdivision. Hindi na rin siya nagpakita. 6 na buwan matapos ang pagtakas ko. Nag-concert ako sa music lounge ng hotel. Puno ang venue. Kinabahan ako. Pero noong nakita ko si Marco sa front row, nawala ang takot. Kumanta ako. At nagtayuan ang mga tao para pumalakpak. Naging sunod-sunod ang success. Ana Villarreal ang bagong pangalan ko sa mundo ng musika. The Voice That Returned. Disyembre ulit. 1 taon mula noong gabing iyon. Nag-organisa si Marco ng malaking concert sa isang sikat na theater. Sold out ang tickets. Sa kabilang dako ng Maynila, nakita ni Rico at Aling Loida ang billboard ko sa EDSA. Malaking mukha ko. Naka-gown, mukhang reyna. Si Ana ba yan? Tanong ni Aling Loida. Nag-search si Rico sa cellphone. Nakita niya ang mga article. Ana Villarreal. Asawa ng tycoon na si Marco Villarreal. Bibirit sa the theater. Ang yaman na niya, bulong ni Rico. Siya yung lalaking nagbid ng 3 milyon. Bumili sila ng pinakamurang ticket sa scalper, galing sa inutang na pera. Pumunta sila sa concert. Nakaupo sa pinakadulong row. Nang lumabas ako sa entablado, suot ang gintong gown. Nasilaw ako sa spotlight, pero narinig ko ang palakpakan. Kumanta ako ng mga classical pieces at mga OPM classics na binigyan ng operatic twist. Nakita ko sila sa malayo. Kahit malabo. Si Rico at ang nanay niya. Mukhang maliliit at luma sa gitna ng magagarang tao. Umiiyak si Rico habang pinapanood ako. Alam na niya kung ano ang tinapon niya. Nang matapos ang concert, umakyat si Marco sa stage. May dalang bouquet ng white roses. Hinalikan ako sa harap ng libu-libong tao. Paglabas namin sa artist's entrance papunta sa van, nandoon si Rico sa labas ng harang. Kasama ang nanay niya. Sinisigaw ang pangalan ko. Ana! Ana! Patawarin mo ako. Bumalik ka na. Tumingin ako sa kanya. Payapa ang puso ko. Wala nang galit. Wala na ring pagmamahal. Parang estranghero na lang siya.
Sumakay ako sa van kasama si Marco at ang natutulog na si Leo. Umandar kami palayo. Ang huli kong nakita ay si Rico at Aling Loida na nakatayo sa bangketa. Pinapanood ang buhay na sinayang nila na lumalayo. Nagsimula ang bago kong buhay noong gabi na inabot ng isang estranghero ang kamay niya at ang lalaking nagbenta sa akin ng 50 pesos. Alam na niya ngayon na ang tunay na halaga ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng pagmamahal at respeto na hindi niya naibigay.